Tandaan natin na ang problema sa kapangyarihan ng isang diktador ay sentralisasyon. Demokrasya ang demokrasya dahil nagkakaroon ng checks and balances. Ang tatlong sangay ng pamahalaan, executive, legislative, at judiciary. Inangkin lahat ng diktador ang kapangyarihan yan. Sa kanyang panunumpa sa lugar na ito, pansinin na pinalitan ni President Cory ang salitang to preserve and defend its constitution, execute its laws, pinalitan ng to preserve and defend its fundamental law, execute its just laws. Kinailangang buwagin ang saligang batas ng 1973 na siyang nagpalakas sa kapangyarihan ng isa. Kaya tinipon ang mga mariringal na mamamayan ng Pilipinas mula sa iba't ibang sektor at paniniwalang politikal upang balangkasin ang bagong saligang batas. Kung naputol ang pakikipagkapwa at dinambong at pinutol ang ginhawa sa panahon ng diktadura, kailangang ibalik ito sa bagong konstitusyon. Kailangang matuto tayo sa kasaysayan. Dahil ang saligang batas ay hindi lamang kapirasong papel. Ito ay nagtataglay ng ating mga pangarap para sa isang bansang mas maginhawa at malaya. Isang bansang ang kapangyarihan ay nasa bayan. Isang bansang ginagamit ang kapangyarihan upang makipagkapwa, upang maiangat ang kabuhayan ng nakararami at maprotektahan ang ating kalayaan. Hi! Makasaysayang umaga po sa ating lahat. Ako po si Xiao Chua, isang public historian. Salamat po. Siyempre, EDSA anniversary po tayo ngayon, pero February pa rin naman, di ba? Pumefeb-ibig pa rin tayo. So, let's talk about love. Love. Alam nyo ba na love ang basis ng pagbubuo ng bayan? Sinatsaka nyo naman ako. Sige, ganito po. Noong unang panahon, kapag ang mga datu ay nagkaisa ng kanilang mga pamayanan, nagkaisa, sila'y nagsasandugo. Ibig sabihin, namamanata sila na ang kanilang mga nasasakupan ay magtuturingan ng magkakapatid. Ibig sabihin, iibigin ang kapwa na tulad ng inyong kapatid sa pusod ng ina. Kaya nga yan kapatid. O kaputol sa pusod. Kaya utol, tol. Tol. Ang pag-ibig ay naipapahayag. Paano? Paano naipapahayag ito dyan sa arrangement na yan? Sa pamamagitan ng pakikipagkapwa-tao. Yung bang you see yourself in the other person. Pero bakit paminsan-minsan, di ho ba, nangaaway tayo? Nangaaway tayo. Minsan tayo ay kailangan lumaban. Bakit minsan nagagalit tayo? Lumadaban tayo dahil nakakalimutan at napuputol ang pakikipagkapwa-tao natin. At dahil dito, nasisira ang kaayusan. Kaya kailangan nating lumaban. Pero pinapaalalahanan tayo ng mga bayani natin na ang kaakibat ng paglaban ay hindi galit, kundi love. Kung lalaban, love muna. Sabi ni Pangulong Andres Bonifacio, aling pag-ibig pa ang hihigit kaya? Sa pagkadalisay at pagkadakila, gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa, aling pag-ibig pa? Wala na nga, wala. Sa katunayan, kahit nang himagsikan ang huling layunin ng katipunang kanyang itinatag, ano ang kanilang sinasabi sa Kartilya? Hindi ang pumatay ng Kastila lamang. Dito'y ang kauna-unahang utos
ay pag-ibig sa bayang tinubuan at lubos na pagdadamayan ng isa't isa. Ito ang mga dokumentong humubog sa pangarap ng pagkabansa ng mga bayaning nagtatag sa atin. At sinasabi nito kung ano ang pag-ibig sa bayan, ang pagturing sa kapwa sa kung ano ang karapat-dapat sa kanya. Bilang isang tao. Ang pangarap na ito ay sinikap na itaga sa batas ng mga bumuo ng ating republika at mga humubog at sumulat ng ating mga saligang batas. Ngunit may mga panahon ng kadiliman na naputol ang pakikipagkapwa-tao. Pinutol din ang ginhawa ng mga biktima ng pang-aabuso sa karapatang pantao. Sinarili ng isang tao ang kapangyarihan ng tatlong sangay ng pamahalaan upang gumawa ng batas, magpatupad nito at magparusa. Sentralisasyon, diktadura. Ngunit, hindi tayo nauubusan ng mga taong handang lumaban at magbuwis ng buhay para sa ating kapwa. Bagamat marahil may galit ang kanilang tunay na sandata. Pag-ibig. Sabi nga ni Jose Rizal, sa lahat ng uri ng pag-ibig, ang pag-ibig sa inang bayan ay nakalilikha ng mga gawang lalong dakila, lalong magiting, at lalong walang halong pag-iimbot. Pinigilan natin ang mga tangke. Niyakap natin ang mga tropang loyalista. Binigyan ng bulaklak. Binigyan ng pagkain. At sinabi natin, Tol, pre, bakit tayo magpapatayan? Pare-pareho tayong mga Pilipino. Ito ang bayan ko. Isang bayan ng pag-ibig. Nakita ng mundo ang ating kapangyarihan. Kapangyarihang bayan, people power. Pinalaya ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo ang kanilang mga bansa. Ginaya ang ating pagkakaisa. Ito ang handog natin sa mundo. Sabi raw nila, ito chismis. Di ba history daw is chismis daw? Kaya ito hindi chismis. Sabi raw nila, sa Metro Manila lang daw yung people power. Hindi naman daw siya majority. 2 million in EDSA? What? 40 million people? 2 million in EDSA? Oh. Pero ang referendum ng people power ay ang pagratipika ng ating saligang batas. 77% ng bumoto, February 2, 1987. Isang malaking mayorya. Sa botong ito, dumaloy ang kapangyarihan mula sa inyo, mula sa bayan, tungo sa dokumentong ito. Sagrado ang saligang batas dahil ang tao ang kusang nagbigay ng kapangyarihan dito. Hindi tayo pinilit. It is the People's Charter. Nakapaloob dito ang ating bagong kartilya. Artikulo 3, katipunan ng mga karapatan na naglalaman ng kung paano ba natin iibigin ang ating kapwa. Ang pagkakaroon ng tamang proseso sa mga nasasakdal, pantay na proteksyon sa ilalim ng batas at ang limitasyon ng kapangyarihan ng Estado sa mga nasasakupan nito. Binibigyan tayo ng mga karapatang sibil tulad ng karapatang ipahayag ang ating sarili. At imbes na sentralisasyon, nagkaroon ng decentralisasyon. Ikinalat ang kapangyarihan at nagbigay daan ito sa Local Government Code na nagbigay ng mas malakas na kapangyarihan, mas malaking kapangyarihan sa ating local governments. Diwa rin nitong maging inklusibo ang Kongreso para sa mga hindi masyadong pinapansin sa lipunan sa kabila ng mga dinastiyang politikal.
May term limits at limitasyon sa proklamasyon ng martial law para di maabuso ng mga opisyales ang mandato na ibinigay ng tao, isang saligang batas na natututo sa kasaysayan. Si General Luna may Artikulo 1, di ba? Tayo may Artikulo 13. Hindi ko alam ang halaga pala nung Artikulo 13. Akala ko Article 3 lang. Artikulo 13. Ang katarungang panlipunan at karapatang pantao. Ano ang layon nito? Protektahan, pangalagaan at payabungin ang dignidad ng bawat Pilipino. May independent constitutional commissions, Commission on Audit, Commission on Human Rights at iba pa na nagsisiguro na hindi nangungurakot at hindi umaabuso sa karapatang pantao ang mga nakaupo. Well, madami pa tayong nakuha. People power din ang nagbigay daan sa IT Coordinating Council, kaya nakuha natin ang mga biyaya ng internet at social media. Paglaon, ang kalayaang makipag-ugnay sa mundo. Dumami ang interfaith dialogue at nagbigay daan sa mga usaping pangkapayapaan. Ang kalayaang itakda ang sarili nating buhay. Yan ang pamana ng people power. Kung noon, kahit papanoorin nyo sa telebisyon, iisang tao lang ang nagdedesisyon. Ito ay saligang batas ng pakikipagkapwa-tao na nakasalig sa iisang salitang tanging sa saligang batas lamang natin meron sa buong mundo. Di ba? Love. Pag-ibig. Palakpakan naman natin ang ating saligang batas. Sa mga ama at ina ng aming bansa. Salamat po at tinuruan nyo kaming umibig. Palakpakan naman. Walang perpektong lipunan. Walang perpektong saligang batas. Pero ang dapat na itanong, tunay ba nating napahalagahan at nagamit ang biyaya na bigay sa atin ng saligang batas na ito? Gamitin natin ito upang puksain ang mga abusado at ibigay sa bayan ang kaginhawaan. Huwag nating hahayaan na agawin sa atin ang ating tagumpay. Tandaan po natin, mga kaibigan, mula sa isang abang gurong katulad ko, isang ordinaryong mamamayan katulad nating lahat. Kapag ginalang natin ang karapatan ng kapwa natin, binibigyan natin sila ng kapangyarihan. Dahil ang paggalang natin sa karapatang pantao ng iba ay pag-ibig sa bayan. Sumainyo ang kapangyarihan ng bayan. Buhay ang EDSA! Buhay ang EDSA! Maraming salamat po.